Okay, magandang gabi na po kami na magkita ni Vice Governor, Vice Governor, Board Member, ni Board Member Artemi Bugsardon. Ako po yung umattend din kanina kasi ng sesyon ng Sangguniang Panlalawigan at medyo naging masalimuot sa parte ng minority board member yung nangyari kanina. At nag-enjoy naman yung administration board member na nangyari kanina. Kaya ngayon, lilinawin natin, ano ba ito? Magandang gabi po, Bukal. At siyempre, pagbati po ninyo sa ating mga taga-antabay at mga taga-panood ng RMTV News Online. Una-una, Sir Lino, maraming salamat at binabati kita ng magandang gabi. At ang RMTV, magandang gabi po sa lahat ng mga nakakapanood ng aking interview sa iyo ngayon at nakakarinig ng aking tinig. Binabati ko sila ng magandang gabi sa kanilang lahat. Okay. Wala nang paligoy-ligoy na aprubahan po ng Sangguniang Panlalawigan ang pag-upo. Kanina ay talagang true voting. Ay pinayagan po ng Sangguniang Panlalawigan na umupo na bilang ex officio member si Kapitana Rebecca Padilla para magrepresentar ng Liga ng mga Barangay sa ating probinsya. Pero abay matindi po ang pagtutol dito ng minority block sa Sangguniang Panlalawigan. Bakit po? Ipaliwanag po natin na Bukal sa ating mga kababayan. Alam niyo, nakakapagtaka yung nangyari. Dahil alam naman natin na noong January 10 ay deadline ng National Liga base doon sa kanilang bylaws na dapat doon makakuha ng Certificate of Eligibility kung saan yung mga kandidato na tatakbo sa level ng provincial ay dapat mayroong hawak. So kung January 12 ang election noon, so nangyari sanang matapos yung election dahil nga submitted yung mga Certificate of Eligibility. Nagkataon doon na yung grupo nila Kapitan Leslie Esturas at yung mga kasamahan niya, sila yung mayroong Certificate of Eligibility. Hindi natuloy dahil yun ng grupo nitong sinasabi na uupo na ABC President ay wala silang Certificate of Eligibility. Naging dahilan yon ng pag-recess ng BES. Si Father Caimo, parang yung hindi ako nagkakamali, si Father Caimo daw yun hindi ko naman siya nakausap, sinabi lang, balita lang natin doon sa mga kapitan na siya ang Board of Election Supervisor o yung BES. So nag-declare ng recess noong January 12 at nag-come up sila na January 26 ang resumption. So nag-resume sila noong January 26. Ang nangyari naman ay hindi ulit natuloy sa isang aligasyon na si Leslie Estoras daw ay may question o may protesta. So hanggang sa dumating ang panahon na ito na nga tayo na nagulat tayo na mayroon ng oath of office, tapos mayroong certificate of confirmation at yung canvas, yung summary of canvas ng election. So kaya ako'y naniniwala na hindi ako kumbinsido na sa pangyayari dahil nga noon ay nagkaroon na ng nominasyon sa dalawang kandidato, si Kapitan Leslie Estoras ng Kapalonga at yung mga ibang opisyal na kandidato doon at si Kapitana Rebecca Padilla ng Jose Panganiban. So ang nangyari, biglang naging isa na lang ang kandidato at nangyari 8-0. So, nakapagtataka dahil ang bumoto para kay Kapitana Leslie Estoras na kung saan siya yung kandidato bilang presidente ng Liga, isa siya sa kandidato na presidente ng Liga Probinsya, ay ibinoto ng ibang kapitan doon sa Kapalonga. So, kung ano man yon, so labanan na yan ng kaisipan ng legal ng mga abogado, siguro sila na yung papaubayan na natin. Pero sa part ng Sangguniang Panlalawigan, kaya po tayo ay object dahil nga hindi tayo kumbinsido at naniniwala tayo na medyo hindi sa tingin ko ay hindi tama yung pangyayari dahil nga bigla nagkaganon. Okay. Bukal, binabanggit po nila na ayon po sa dokumento na hawak ng Sangguniang Panlalawigan
na-recognize ng presidente ng Liga Nacional ang pag-upo ni Kapitana Padilla. Ano po ang paliwanag po ninyo dito? Alam po ninyo kung na-recognize siya, kasi recognize yung banggit mo, isa sa pinagtataka po natin yon. Kasi bakit si Ginoong Rebecca Padilla ang naging temporary presiding? So kung ano man yung ginawa nila doon, basta alam natin, dapat doon sa interim. Yung dati, napag-preside na nila yung mga dating mga kasamahan sa Liga Probinsya na-elect na barangay captains. At ang katunayan nga niyan, si Kapitan Solomon ng Basod, although mayroon doon Kapitan Sibaluca na ABC Presidenta, yun ang ginawa nilang temporary presiding officer. So bakit naging si Kapitana Rebecca? Ay samantalang pwede rin naman doon sana si Jonah Valeros, kasi dati ng ABC President ng Liga. Pwede rin naman sana doon si Melchorada ng San Lorenzo Ruiz, dati siyang elected official ng Provincial Liga na elect ulit, di ba? So kaya siyempre dahil natanong mo yan, hindi natin malaman kung ano yung totoo nangyari, bakit siya ay ginawang temporary presiding ng Liga Nacional. Sabi nila. Kaya yung papel ay kine-question natin dahil kung Xerox copy ang nasa amin, ay nilinaw natin doon na kung pwedeng ma-certified true copy yung aming hawak, dahil yung original ay nasa floor leader lang kanina. Ay kung sakasakali po, sino po ang mag-certified true copy po noong mga dokumento na Xerox pa lang po na nabasa po ninyo? Ang sa practice at sa mga pangyayari na kung hindi nagkakamali sa Sangguniang Panlalawigan, kapag ni-receive ng Sangguniang Panlalawigan Secretariat yung dokumento at ginamit na parang dokumento na sa Sangguniang Panlalawigan session, ay karaniwan na nagse-certify ang secretary. Kasi ang certify lang niya ay tutunay na kopya yung mga ipinresent na mga dokumento. So, kung ito man ay isa ang galing na ahensya, siguro yun na yung sinasabi nila na tanongin na lang kung totoo ba o hindi. So, siguro darating yung mga panahon na yun kung papaano natin na maisasagawa sa legal na pamamaraan. Opo. Ibig sabihin, basis doon sa mga dokumentong inyong nakikita, naniniwala kayo na hindi original, ano po? At base sa kwento nyo rin, noong mga nakaraan, nagkakaroon ng mga problema doon pa lang sa eleksyon ng liga ng mga barangay ex-officio member. So sa tingin po ba ninyo, makakaupo itong si Kapitana Rebecca sa susunod na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan? Ang aking assessment ay dahil binutuhan nyo ng ilang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, baka paupuin nila by next session. Mahirap, basta kasi pasubali, baka paupuin nila. Pero nga kung ito ay isasagawa nila na paupuin, siyempre mayroon doon namang legal na pagtatanong na pwedeng gawin din siguro yung panig naman ng itong kabilang panig, lalo na siguro sa part namin, kasi kami nga hindi kumbinsido. Alam mo yung binabanggit nyo na nagtataka kung parang nagdududa na hindi totoo. Kasi kanina may hawak ako na yung certificate of eligibility na yung date ay January 10. Ay samantalang nung January 10 nga ay wala silang ipinresent. Pero ang nakalagay dun sa mga sinasabing mayroong certified na pinirmahan ni Presidente ng National, si Eden Chowa, kung hindi ako nagkakamali, ay sila yung laman, yung 6 na dating wala ay mayroon. Pero hindi naman yun ipinresent na dokumento doon sa 13 pahina na nililinaw ko kanina na ipinresent ni Kapitana Rebecca. So kaya sinasabi ko lang na ay kung may ganitong kumakalat, hindi imposible na baka mangyari din yung mga dokumentong naandyan na nilagdaan ng Presidente ng Liga Nacional ay piki din. Kaya kinakailangan i-certify natin yan. So yun po yung pinitiyak. Okay. Kung sakasakali pong mapatunayan na peke nga itong dokumentong ito, ano po ang mangyayari dito, Bukal? Siguro husgado na, hintayin natin kung ano yung magiging desisyon ng institusyon diyan, ng judikatura, kung ano man yung maging ayaw natin pangunahan, pero ang atin ngayon ay
binabanggit natin sa taong bayan na dahil sa iyong katanungan, dahil obligasyon ko na sabihin yung mga ginawa namin sa Sangguniang Panlalawigan. Okay, Bukal, siguro huli na po, nakikinig po at nanonood ang lahat ng mga barangay chairman, mga barangay kapitan po natin sa 282 barangays dahil sa pangyayaring ito. Bigay ko po sa inyo pagkakataon, baka po may nais kayong sabihin sa kanila. Ang 282 barangays kasi may rami na tayong katibayan sa Sangguniang Panlalawigan na malasakit na ginawa para sa kanila. Una, sa mga barangay official ay yung mga appointed officials, ginawa natin ang ordinansa panahon pa ni former Governor Ege Taliado. Ano yun? Barangay Police, BSW, BNS, daycare worker, na kung saan alam natin ang hirap ng buhay nila sa ikumpara sa kanilang tinatanggap, yung kanilang tinatrabaho. Maliit yung tinatanggap na honorarium, kaya naisipan po namin nila Ege yan. Pangalawa, nagawa po tayo ng resolution na approve na ang mga barangays ay mabigyan ng equal halaga ng 500,000 each. So approve po yan noong 2023. Hindi ko nagkakamali, January. Ay hindi pa rin po nilanan. Pero nakita naman natin yung mga pondo, ang daming pondo ng Kapitolyo. So kaya yun po, binabati natin yung 282 barangays, na mga barangay officials, particular sa mga barangay captains na narito po kami para alalahanin yung kapakanan po ng bawat barangay at katuwang po ninyo mga barangay officials para sa pagpapaayos ng ating bawat nasasakupan. At ang sabi ko nga po, ang pinag-uusapan natin ay ang inyong representative sa Sangguniang Panlalawigan, yung ex-officio member bilang ABC President ng Liga, ay hindi po ibig sabihin kung tayo ay may mga question ay hindi tayo nagmamalasakit sa hanay ng mga barangay captains. Okay. Bukal, huli na ho talaga. Ano po ang masasabi po ninyo sapagkat meron na naman kaninang supplemental budget pero hindi na naman napasama yung mga nasa ordinansa na dapat laanan. Ano po ang alam mo yung magagawa natin para dito? Alam mo yung emoji dyan, pag inano ka, nag-click ka, mayroon dyang tawa, mayroong iyak. Kasi dadaanin natin sa tawa kasi ang dami na namin ginawang supplemental budget na ikumpara sa sinasabi nila sa publiko na wala daw pera ang Kapitolyo para laanan yung mga ordinansang ginawa namin nila Gobegay. Yung sa mga incentives. Kaya nakakalungkot dahil makanina naman nag-approve na naman tayo ng 160 million na kung saan kung maraming bahagi noon na item noon yung mga inabulis natin na vacant position na ang sabi natin ay hindi pa naman niya lalagyan, abulis niya yung mga inilalaan dyan, ilagay na lang sa ordinansa. Pero ang nangyayari, hindi binuuli, kinreate uli nila, nilaan ang pondo, ilang bisis na naman po na ginamit yung pondo para doon sa mga posisyon na wala namang tao. Nangangahulugan, tama po tayo noon. Hindi po tayo nagkamali na yun ay i-abulis muna at yung kailangan na lang ang i-create tapos laanan. Ay ngayon po, kinreate, nilaanan ng nilaanan, tapos yung pera naman hindi gagamitin, inilaanan naman uli sa iba. Kaya inuulit po natin nung nakakatanda pa po ng pangyayari na ito, na tayo ay inilagay sa itim na tarpaulin at sinasabing walang malasakit ng mga board member at saka tayo daw ay mali ang ginagawa. Nililinaw po natin yan. Ngayon po nagsasabi na ang pagkakataon na tama po ang ating ginagawa at sa tingin ko sila po yung may pagkukulang. Okay, pinapaliwanag mo po yan sa mga barangay sapagkat ang tingin ko talagang lahat ng barangay na ng Cam Norte na ikot mo. Kumusta po ang response ng tao? Kumusta po ang kumbagay pagtanggap po sa inyo Bukal Sordon ng ating mga kababayan? Sa tingin naman natin dahil tayo ay pala kaibigan, tayo ay nag-i-enjoy na bumababa ng barangay dahil galing tayo sa barangay, ay nakakatuwa dahil siyempre maayos naman yung pagpunta natin, maayos din naman nila tayong pinakikisamahan. So hopefully na tayo ay bigyan pa ng lakas ng lalo ng pangatawan ng Panginoon at bigyan tayo ng pagkakataon na makapaglingkod sa mga posisyon na ginugusto natin para sa taong bayan. So kaya sinasabi natin ang higit sa lahat ay tao para kay Bukal Biog Sordon. Kasi nga, sabi ko sa inyo, tayo anak mahirap. Sabi ko sa inyo hanggang ngayon mahirap pa rin tayo.
Pero akala mo pag tayo ay umaasta diyan, hindi tayo nagsasabi na tayo ay mahirap. Dahil kung anong meron tayo, kaya nating ibahagi sa ating mga kababayan na alam natin na nangangailangan. So hindi man lahat, hindi naman tayo si Superman, hindi po kaya ni Bukal Biyog Serdo na tapatan ang pera ng gobyerno. Baka po magkaroon po kayo ng comparison na kung sino mang mga tao ay iba po ang pera ng gobyerno kaysa sa pera na sweldo na ibinabalik ko po sa inyo. So again, magandang gabi po, mabuhay at maraming salamat sa inyo RMTV at magandang gabi sa inyong lahat. Thank you.